nakikita na naman ako ng napakaraming tao na kapag tinitingnan mo yung mga muka, nasasalamin ko din ang nilalaman ng kanilang puso. Tapat na tapat. Malayong malayo sa mga kasama ko sa House of Representatives. Doon. Doon, kunwari, nakangiti sila sa'yo. Kunwari lang, nakangiti. Pero yung nilalaman ng puso, walang laman. Kasi po, sinasabi ko sa kanila, maraming mali ang ginagawa natin. Dapat ang gawain natin, ibase natin sa ating mga tuntunin. Meron tayong House Rules and Regulations. Kagaya ng ginagawa ninyo sa ating Vice President. Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 million Pilipinos. Inimpeach nila yung Vice President. Walang basihan ang impeachment. Bakit po? Sabi po nila, meron daw problema sa pagkakagasta ng pondo ng opisina ng Vice President tungkol dun sa confidential funds. Yun po ang kanilang sinasabi. Yun po yung aligasyon. Sabi ko sa kanila, o sige, gawin natin. Pero, isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. Para parehas ang laban. Hindi mabuti na isa lang ang tatargetin mo. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na yung mga taga Valencia, Bukidnon. Sabi ko, mahalata tayo ng taga Bukidnon sapagkat na-personal tayo. Isama mo lahat yung 400 para sa ganun, walang personalan. Hindi po nila alam. Ayaw po nila. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Yun. Akala naman nila, maloloko nila yung taga Valencia Bukidnon. Salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo ako ng pagkakataong magkita-kita tayo. Alam ko po ang karamihan, kung hindi man lahat, ay miyembro ng kaibigan Brotherhood Christian Association, Inc. Alam ko po ang inyong pinanggagalingan. Ang Brotherhood po, malalim ang kahulugan. Pag sinabi mong Brotherhood, nandyan ang pagkakaisa. Nandyan ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Nandyan ang pagtutulungan sa bawat isa. Alam po ninyo, merong nakasulat sa Biblia. Awit, versikulo 133, 133, kapitulo 1. Ano sinasabi doon? Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahan sa pagkakaisa. Nakasulat po sa Biblia. Brotherhood, kapatiran, pagkakaisa. Iyan po ang kailangan ng bansa para umunlad ang Pilipinas. Hindi kaguluhan, hindi kaguluhan.
Kaya gusto kong pumunta dito sa Valencia kahit malayong malayo sa aking pinanggalingan. Sapagkat dito makikita natin ang kahulugan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at pag-iibigan sa bawat isang Pilipino. Hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa Tacloban. Ang gusto niya tanggalin niya ang Vice President. Kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents. Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila pumirma? Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Sa Biblia, meron pang binabanggit sa tunay na magkaibigan. Alam ni Pastor Dan ito. Si Jonathan, anak ni Haring Saul, kaibigan ni David na naging hari ng Israel. Itong dalawang ito, si Jonathan at saka si David, BFF. Magkaibigan, sanggang dikit. Ganun dapat. Ganun dapat tayong Pilipino, nagmamalasakitan. Alam niyo, nung namatay si Jonathan sa labanan, umiyak si David. Yung anak ni Jonathan, kinupkup niya. Ganon ang pagkakaibigan. Dapat sana pumunta rito yung aking mga kasama sa House of Representatives. Para makita nila ang tunay na kahulugan kung ano ang kaibigan at kung ano ang brotherhood. Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo, dala-dala po yung AIX. Yung AKAP, yung TUPAD. Bakit? Ang mamamayan ba ng Valencia Bukidnon, ang katapat niya, ay konting perang ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw? Pagkatapos, yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat. This is not how to govern the country. Hindi ito yung governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AIX, ng AKAP, ng TUPAD. Kayabangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lang mga nasusunod po, total konting pera lang naman yun. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kung kaya ninyong gawin, huwag na nating tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto nyo tanggapin nyo. Total sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, inaabot na sa'yo. Sinabi ni ma'am, kung sa'yo na lang yan, hindi mo kayang bilhin ang aking dignidad. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat ang in-impeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya. Sapagkat alam na ninyo, magkano ba ang dahilan? Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po.
May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Oh. Hoy, pabalik-balik na yung mga senador nila. Yung iba 2 beses nang bumalik sa Senado. Yung iba 3 beses. Yung iba 4 na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katuwiran? Anong katuwiran? Anong gagawin mo? Pang-4 mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po nun, 87 million Filipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Pagkatapos, harap na naman sila sa inyo. Harap na naman sila sa inyo. Susmaryosap naman, hindi ba? Haharap ka na naman sa akin. Talaga pong ganun. Anong gagawin? Anong gagawin nila? Ang kuryente sa bansang ito ay pinakamataas sa buong Asya. Ang layunin ng batas na ginawa noong 2001 nung ginawa yung EPIRA, ito yung batas sa kuryente. 24 years ago. 24 na taon na nakararaan, ano po ang pangunahing layunin kung bakit ginawa yung batas na yon? Ibigay ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun ang pangunahing layunin. After 24 years, kabaligtaran ang nangyari. Pinakamataas sa buong Asya ang singil ng kuryente sa ating bansa. After 24 years, walang nangyari. So in 24 years, there is a continuing violation of the law. Bakit? Wala pong nagbabantay. O yung mga binoto nyo sa Senado, bakit hindi nyo tanungin? Senator, hindi ba ginawa na po nyo itong batas na to 24 years ago? Ang layunin pala ibaba ang kuryente. Ano ba yung mura sa Bisaya? Barato! Barato ba ang kuryente? Sa Valencia, Bukidnon? Bakit hindi natin tanungin? Lalapit na naman sa inyo eh. Ha? May dala-dala namang akap eh. Hindi na kayo magtatanong, may akap eh, ha? AX! Tupad! Wag po. Meron kayong kapangyarihan, palitan natin ang sistema. Palitan natin ang sistema. Alam po ninyo, nung ako'y inimbita ng isang asosasyon, kung tawagin ay Filipino Inventor Society. Marami na po ako napuntahan ng mga organisasyon. Marami na po. Pati po yung organisasyon ng mga midwives, yung mga hilot. Kinausap ko na lahat yan. Ang hindi ko na lang nakausap ay yung asosasyon ng mga punerarya. Pero kung iimbitahan nila ko, pupunta ako, pero pasasama ako kay Pastor Dan. Bakit ko po binanggit yung asosasyon ng Filipino Inventor Society? Kasi po, ang dami pa lang na-invento. Sila pa lang naka-invento ng karaoke. Sila pa lang naka-invento ng yoyo. Sila rin ang naka-invento ng bamboo incubator. Yung unsinkable portable boat, sila naka-invento. No? Yung 3-in-1 jeepney. Pati yung banana ketchup. Pilipino pa lang naka-invento. Napakarami. Alam po ninyo kung nakalimutan nila na imbentohin? Tinanong ko sila eh. Para hindi na ako nahihirapan ng mga kababayan natin tuwing eleksyon para piliin kung sino yung karapat dapat. Kagaya ngayon, sa Senado, 65 ang kandidato, nag-withdraw na yung 3, 62 pa rin. Mahihirapan kayo ngayon, ang dami. Pero sabi ko sa kanila, kung naka-imbento sana kayo ng aparato, parang yung scanner, yung pag pumupunta ka sa airport, dadaan ka doon. Pagka tumunog yun, teka, balik. Sabi nung ano eh, hindi pwede, balik. Kakapkapang ka lahat, di ba? Naka-imbento ka sana ng aparato na kagaya nun. Padadaanin mo lahat ng mga kandidatong senador dyan sa aparato na yan. Ano sa palagay nyo? Yung aparato na yan, re-rejectin niya yung hindi qualified. Yun ang gusto kong aparato. Para wala ng problema. Pagdaan ng mga senador ng administrasyon, ilan kaya ang marireject? Ilan po? Ilan? Lahat, sabi. Hindi ba madali ang trabaho natin? Yung aparato na yun, ilagay natin sa tapat ng COMELEC. Dumaan lahat doon. Palagay ko pagka kaming lahat ay dumaan doon. Ang makadadaan lamang doon, yung kandidato ng PDP Laban. Yung iba reject.
O di tapos ang laban. Talaga po ako'y nagpapasalamat. Ibang-iba. Iba-iba ang mga tagpong ganito. Sa ganitong mga tagpo, walang agawan ng kopya. Diba? Walang awayan. Walang gulo. Kasi tapat. Tapat nakikita ko po ang pagtanggap ninyo sa akin. Kailangan po magpasya tayong lahat. Yung gusto na ma-impeach na nga pala, yung gusto na maalis ang Vice President, iboto ninyo yung administration candidates. Yung ayaw matanggal ang Vice President, iboto ninyo ang kandidato ng PDP Laban. So, we have simplified the issue. Isang issue na lang. Dito o dito. Maliwanag po yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kailangan po ninyo na magdala ng mga senador na magko-constitute ng susunod na kongreso. Yung paglitis nila sa Vice President ay matutupad sa susunod na Senado. Kapag walang number na tutulong sa Vice President, matatanggal nila ang Vice President. Ang kailangan para matanggal ang Vice President, 16 na boto ng mga senador. Two-thirds. So kailangan maglagay kayo ron at least siyam. Kasi pagka siyam ang nandun, 24 minus 9, 15 na lang, di ba? Pag 15, hindi matatanggal ang Vice President kasi kailangan two-thirds. So kailangan meron kayong siyam na madadala sa Senado. Mahirap po bang gawin yun? Mahirap po bang gawin na magdala tayo ng at least 9 senators that will defend the Vice President? Palagay ko nga po. Nasa atin lang po yun. Kahit gaanong pera ang ibigay nila sa inyo, tandaan po ninyo ito. Pasasayahin lamang nila kayo ng isang araw. Isang araw, Diyos ko naman, isang araw. Hindi po yun ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino, i-provide natin ang mga kondisyon para lumago ang kabuhayang pambansa. Magkaroon ng mga pagawa, mga negosyong tatayo sa ating bansa. Para dumami ang trabaho, dumami ang pagkakakitaan ng tao. Yun ang gusto ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng ayuda. Ang ayuda ay pwede lang pagka-krisis. Nasunugan, nabaha, binagyo, kailangan mong tulungan. Yan ang essence of brotherhood. Pero hindi sa normal na panahon. Hindi yung tuwing election meron kang ayuda. Hindi po yun. Huwag po ninyong ipagbili ang inyong kinabukasan. Huwag ninyong ipagbili ang dignidad at karangalan ng Pilipino. Ang Pilipino, kahit mahirap ang buhay niya, gusto pa rin niya pagdating ng tamang panahon, makahulap po siya doon sa tali ng kahirapan. Hindi niya ipamamana yun sa kanyang pamilya. Yan ang Pilipino. Walang palakpak. So ako po talaga ay, kung ako ay makabababa, para yakapin ko kayong lahat, gagawin ko eh. Dahil sa laki ng pasalamat ko sa inyo. Napakalayo po ng Valencia, Bukidnon. Napakarami kong pupuntahan sa